Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Professor Malo Tikia. Sabi niya, sa mga bank tellers na nagpapadala ng mga mensahe, nakuha ko po at nabasa. Maraming salamat po. Ang inyong mga analysis ay importante. Mabuhay po kayo. Ano itong mga analysis ng bank tellers na ipinapadala kay Professor Tikia? Opinion ko lang ito dahil hindi naman niya dinitalye. May post siya kapon, nagpaliwanag siya tungkol sa inilabas ng AMLAC, tungkol sa hearing sa Committee on Justice na 6.77 billion na transaction ni BP Sara in a period of 20 years. Hindi nangangahulugan na yun na yung yaman ni BP Sara. So, napakaganda yung post o paliwanag ni Professor Tikia kahapon. And with this post ngayon, na pagdugtong-dugtong ko, na itong mga bank tellers na ito is matatalino, katotohanan lang ang gustong nilahad. Kaya yon, nakapagpaliwanag si Professor Malo Tikia sa tunay na kalagayan sa kayamanan ni BP Sara. Ang gusto nilang palabasin na sobrang yaman ng Vice Pangulo. Biruin mo yan, 6.77 billion ang gusto nilang i-project na yaman ni BP Sara. Ay hindi yan. Sabi ni Professor Tikia, and I believe ang analysis niyang ito is galing sa mga bank tellers. Salamat po sa mga bank tellers na nagpapadala ng information, facts, or analysis kay Professor Tikia. Mas malayong matalino kayo kumpara sa mga gustong sumira kay BP Sara. Ulitin ko, 6.7 billion bank transaction, gross, may tawag yun gross volume of transaction in halos 20 years. Yun na lang yung mga credit, ano yung tawag doon? May credit, debit, inflow. So, talagang lalaki yung transaction volume dahil 20 years. Kailang hindi nangangahulugan na yun ang network ni BP Sara. Mabuti na lang age of social media ngayon. Kasi nung ano ba yung impeachment ni CG Corona, wala pang social media noon eh. Kung ano lang ang ilabas sa mainstream media, yun lang ang nasasagap ng taong bayan. Kaya madaling na paniwala ang taong bayan na may kalokohang ginawa si CG Corona sa kanyang salin. Kaya yun, nakonvict siya, kawawa yung Chief Justice natin, only to be acquitted by Sandigan Bayan. Kailang patay na siya by that time. Na walang pagkakamali sa kanyang salin. Wala siyang nilabag na batas. Ganun yun. So, nadala sa narrative dahil gusto nilang sirain si CG Corona. Ngayon, hindi na nila magagawa yan dahil social media, ang bilis ng palitan ng kuro-kuro, opinion, paliwanag. Na ano, ang taong bayan napapaliwanagan. Hindi yon ang total na yaman ni BP Sara. Ano ba? Yung suspicious transaction report na binabanggit ng AMLAC report, hindi rin yun equivalent na may kasalanan na si BP Sara. Ito, may dagdag na paliwanag si Mr. Jason Sa. Yung mga suspicious transaction na yun, around 30 plus, inireport lang ng bangko yon sa AMLAC dahil nung 2024 ba yun, kasagsagan ng Quadcom, si Trillanes nagsasabi na ganito. Kaya dahil naka-headline sa mga mainstream media
outlet, ang bangko nag-report siya, suspicious, kasi ginawang headline. Kaya sabi ni Mr. Jason silang gumagawa ng chismis, silang nag-headline para magkaroon ng duda sa yaman ni BP Sara. Grabe. Isa pa, yung 6.77 billion na total transaction ni BP Sara, ang 2.1 billion doon, inamin ng BPI na bunga yun ng system glitch, system bug o error. Nakalagay doon sa AMLAC report, may pahina, page, basta may page number, paragraph number. Nakalagay, sulat ng BPI sa AMLAC na burahin, na i-correct. Dahil inaamin ng BPI na instead na 2.1 billion yung transaksyon, nagkamali nga ang system, 2.1 million lang pala ang transaksyon na yun. So, tignan nyo, kailang ang mga kongresista, nandun sa report, hindi naman nila binabasa yon dahil pabor yun kay BP Sara. Ang binabasa lang nila, yung data na posibleng magbigay ng impresyon na itong si BP Sara ay grabe ang yaman na, unexplained wealth niya, grabe. May nabasa akong post. I-compare ang yaman, net worth ng Pangulo, Romualdez, at saka si BP Sara, 2024. Alayong diferensya. Ang Pangulo is 1.3 billion ang kanyang net worth noong 2024. Si Romualdez is 3 point something billion. Billion yan ha. Si BP Sara is around 80 million lang. O, di ba? Ang layo ng diferensya. Eh, bakit ang pinag-iinitan yung 80 million ni BP Sara? Tahimik sila sa 3 billion ni Romualdez, 1.3 billion ni PBBM. So, hindi nyo na maluloko ang taong bayan ngayon. Age of social media na, mga kapwa ko DDS. Labanan natin itong paninira sa ating minamahal na BP Sara. So, salamat kay Professor Tikia, salamat sa mga bank tellers, salamat kay Mr. Jason na nagpo-post ng ganitong paliwanag na madaling maintindihan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa iyang hero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mugiro. So naa sa hero mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid kayo og buslot. Ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga hero nga uban. So wala na ko na ang sako na lang yun. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa Sen. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Kaya pa ko nakahol tila og tabang nga kasing-kasing. Oo, so wala gid kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na nay ang imong edad? 57. 57, so karon pa ang tabang niabot sa imong kinabuhi nga 57 na imong edad. Oo, pila imong anak na nay? Napulo. Napulo. So tanan na naay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak. Ako gyud. Mura na kog lalaki kay tan-aw kung ano. Oo. Di man na pareha sa kanang may trabaho. Kung natay trabaho, mura talag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka na nay. Oo, ta. Mm. Salamat sa nagtabang sa Sen. Labi na karong nga Pasko.
gitabangan ko. So salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na ko. Pila na din katuig na imong balay? Yes. 20 na. 20 na katuig. Murag 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kay nanay.